Kaya mga kapatid, muli namin pinapaalala na ang pag-aabuloy o yung paghahain na upang kayo maging handa na isang inyong ihahain alang-alang sa Diyos po sa gawain. Mga kapatid, alam natin, ang paglilingkod ngayon ay hindi na po tulad ng dati na matulad sa mga naghahain ng tupa o mga baka na mahigit isang linggo o may isang buwan na pinagtatalagahan ay sila ngay binubuhay na ayon sa kalinisan na sila pinanatili ang malinis, walang kapintasan na upang kanila nga maialay. Datapwat ang ating buong kaluluwa nga sa makatuwid baga ang espiritu na huwag taglayin ng kapuotan o kasamaan man na tayo'y magtatalaga hindi sisiting sa ating mga asawa na hindi tayo maipag-alit o magtatanim ng anumang bagay ng kasamaan sapagkat ang gayong bagay ay ating sinusunod na ang batas ng kalinisan o ang kautusan ng kalinisan ay mataglay nawa. Kaya mga kapatid, sa mapamamagitan nga nito ay ating nga inaalala ang aral sa pag-aalay. Kaya tayo po'y, kung tayo mag-aabuloy, dati-rati o yung mula nang magbuhat ng pasimula, nalalaman natin mula sa panahon ng kapatid na Pablo na tayo po'y nagtitipon ng salapi na upang tayo mag-abuloy sa unang araw ng sanglinggo na siyang pinasya ng ating puso na hindi tayo inuutusan o hindi dahil sa napipilitan. Kaya ang utos sa atin ay ayon sa pasya ng puso sapagkat sa mga ganong bagay ay totoong ang Diyos ay nalulugod kung tayo nagkukusa sa pamamagitan niya ng pag-ibig. Kaya ang bagay na gayon ay ayon nga sa karunungan na siyang inuutos sa atin na may taglay na pag-ibig. Ano pat ating pagtiisan, tayo'y magpatawad, tayo po'y maging mapagpasalamat at tayo po'y mahabag doon sa mga nagkasala sa atin o mga nagkukulang. Sapagkat mga kapatid, alam natin na hindi lahat ay nakaalam ng mga bagay na ito. Tatapwat itinuturo sa atin sa pamamagitan ng katuruan ng Espiritu o katuruan ng Espiritu ay tayo po'y tinuruan na kung paano tumuwang o maging matulungin sa gawain, sa mga ministeryo ng gawain. Marami po ang ministeryo ng gawain mga kapatid kung inyong nalalaman. Kaya ang bagay na ito, tulad ng sa mga gawang kabanalan, ay tinuturuan tayong tumuwang upang matanyagan sa Diyos, katulad ng paglilimos o pagtulong sa mga dukha, sa mga aba, nanililingap, mga babaeng bao, inaampon, gayon din naman ang mga unaulila. Ay may mga gayong bagay na palatuntunan ng Diyos. Totoong malaong panahon na naitatak sa ating mga puso. Datapwat inahayag namin at muling ipinapaalala na upang huwag niyang limutin at upang alalahanin ang gawang mabuti at upang madakila nga ang sa Diyos at upang siya'y kilalanin na sa mga pamamagitan ng bagay at tayo'y nagiging masunurin. Kaya mga kapatid, alam natin na ang lahat ng bagay na ngayon ay kinakailangan alalahanin mo araw at gabi na upang ikay maging mapagpasalamat sa Kanya, na ikay nagmula lamang sa alabok, na ikay nilikha lamang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikay laging pumuri, alalahanin mo mga mabuting bagay na siyang ginawa sa iyo, alang-alang sa iyo na ikay mahina, na may taglay ng lupang katawan na nagmula sa alabok. Inaalala ng Diyos kung gaano kakahina. Kaya't mga kapatid, sana po, alang-alang po sa Panginoon, kayo po'y matutong gumalang, kilalanin ang kanyang makautusan, na upang lahat tayo ay manatiling maging mapayapa. Kaya't mga kapatid, naugalin natin palagi na tayo maging maamo, maging mabait, maging mabuti, maging masunurin, maging matalimahin, laging nakikinig,
at palagi nakikinig at nag-aaral o inaaral ang mga katwiran araw at gabi na walang patid, ano pat, gayon ang karunungan na ating na marapat na mataglay sapagkat tayo nga ay tinuruan maging mananampalataya na siyang ating taglayin na tanggapin natin na upang masumpungan natin ang tunay na biyaya, mga kapatid. Sapagkat totoo ang Diyos ay nalulugod sa mga bagay na gawang gayon na ang gawang kabanalan niya ay lagi nating nauugali, lalong-lalo na sa loob na siyang marapat nating alalahanin. Ang ating sariling sambahayan na igalang mo yung magulang, sundin mo ang kanilang utos na ating silang gagalangin palagi. Na maging ang ating mga anak, kung tayo may anak na, lingapin sila, palakihin sila, pagtapusin sila sa pamamagitan ng pag-aaral na ating matustos o ating maibigay ang kanilang mapangailangan at gayon din sa ating asawa na kandilihin mo palagi, lingapin mo, yakapin mo, maging tapat ka sa isa lamang na asawa. Pagkat gayon ang tinuturo ng karunungan, ng pag-ibig at ng katapatan. Maging tapat ka, maging mananampalataya kang tunay na walang masusumpungang kasinungalingan sa iyo. Maging tapat ka sa katotohanan, maging tapat ka sa salitang katapatan. Sa makatuwid baga na nasa bayan ng katapatan. Kaya ang utos sa atin ay tayo'y gumalang palagi. maging matulungin sa lahat, maging matulungin sa kapwa. Gayon ang tinuturo, mga kapatid. Huwag nating lalabagin. Huwag tayo magtatangi ng tao. Huwag tayo mapang-api. Huwag natin kakanti ng sinuman. Huwag tayong magsasanay o mag-aaral ng mga pagkukulam o mga pagiging manggagaway ay huwag naman mataglay ng bayang ito. Ang kaawaan ay isa sa atin. Kahabagan tayo ng lahat ng maliwanag ng ilaw. Samahan naman tayo palagi sapagkat ang mga bagay nito ay kasama sa mga huling inaaral namin sa inyo na upang kayo'y kaawaan ng Panginoon, patawarin kayo, magsisi sa ating mga kasalanan at tayo'y pumasok sa bayan ng katwiran. Mga kapatid, huwag niyong lilimutin, pag kayo naging kaanib na o kasangkap ng bayan, ano pat, muli kong papaalala na tayo magtawagan na bilang magkapatid, sapagkat tayo'y magkakapatid. Ang ulo nga natin, ang Panginoong Hesiba, tayo'y binubuo ng isang tinatawag na dakilang katawan na siyang ang bayan. Ang bayan ng liwanag, mga kapatid, na tayo'y lumago sa pamamagitan ng katwiran, na ang karunungan ay sumasa atin, na ating ang ipinagmamapuri na upang mapalaganap ang lahat ng aral o maging ang hiwaga man. Maraming salamat, mga kapatid. Sana po'y inyo pong naunawaan ang lahat ng mga aral na ito sapagkat tayo tatahan din sa tahanan ng ilaw o ng liwanag na siyang tinatawag na ang mata ng liwanag, na ang tahanang walang hanggan na siyang kinaroroonan ng Diyos, gayon din naman ng mga espiritong liwanag na sila'y naroon at nagsimula sa pamamagitan sa makatuwid baga ng espiritu. Sila'y umiral na tulad sa mata, na yun na nga ang hiwaga, na sila ang sambahayan ng ilaw ng pinagsimulan ng tunay na kapatiran. Kaya't mga kapatid, muli po, sana po'y nabuksan ko ang inyong mga puso na naway tahanan nawa ng mga karunungan o ng karunungan ang iyong mga puso. Maging maawain kayo palagi at maging maunawain. Sana po taglayin nawa ang iyong puso na maging pusong maawain. Maraming salamat po. Huwag ninyong lilimutin sa mga naghihimagot sa inyong pong kaluluwa, ang tulad ng mga mangaral ay naway abuluyan nyo naman kapag sila'y gumigit. Dapat hindi kami tumatanggap doon sa mga hindi namin kapananampalataya sapagkat hindi pa sila naaanib. Kaya ang aming kahilingan, kapag kayo nasa loob na, ay nyo nga tataglayin ng mga karapatang mga bagay
na kinakailangan kayo umabuloy, na aking sinasabi tulad dati na unang araw ng isang linggo ay inyo pong paghahandaan, datapwat ngayon ay may 4 na po. 4. Kaya ang mga bagay na gayon ay lagi niyong pagtatalagaan din, alang-alang nga sa Diyos at sa kapayapaan. At upang tayo magkaisa na marapat nating taglayin. Ano pat, ating pong nabulay ang lahat ng mga bagay na gayon na aming muling inuutos sa inyo na laging pasakop sa aral, huwag maniniwala sa kadiliman, huwag magpapalilo, laging magpasakop sa aral, laging mamalagi, laging manatili, laging maging matibay, manampalataya, magtiwala, manampalataya sa amin, na wag kayong maniniwala sa mga manlililo o mga manloloko sapagkat nasa kanila ang kasinungalingan. Datapwat sa atin, nasa atin ang tunay na katapatan ng ating pananampalataya. Naway taglayin ng bayan na ito ang tunay na kaawaan. Kaya tayo po'y tinuruan na huwag tayo maging makalayawan. Kaya sana, ang kaaway ay kaaway. Huwag ninyong iibigin ang kaaway sa espiritu. Datapwat sa laman ay huwag kayong papatay. Bawal po yun mga kapatid. Ipinagbabawal na tayo maging mapaghiganti. Huwag naman mataglay sa ating mga puso ang mga bagay na gayon. Kaya kayo matutong maging manatili sa aral na siyang nagpapalayo sa atin sa kasamaan. Kaya sana, sa mga uling bagay nito, ay huwag kayong sasama sa diablo at demonyo. Kapuutan nyo sila. Inyong labanan sila ng masikap. Maraming salamat po. Maalis nawa ang Satanas, ang Lucifer, at maging mga diablo ay inyong itaboy. Kapuutan nyo sila. Inyo silang labanan ng mainam. Sila ay mga tunay na kaaway ng liwanag. At tayo po ay mga anak ng liwanag. Huwag na nga tayong makasumpong ng mga bagay ng ayon sa kasinungalingan. Tayo maging tapat sa katotohanan o sa tinatawag na ang katapatan. Kaya tayo mga kapatid, hinihiling ko sa lahat na upang wag matisod ng mga kapatid na maaari na pong magtaglay ang lahat ng mga manggagawa na ayon sa kanyang pinagpagalan na sila ay maaaring makakain ng kanyang mga iginiik. Sila naway magtaglay nawa ng abuloy. Abuloyan nawa doon sa mga nangangailangan, gayon din naman sa mga mangangaral o yung mga tagapangasiwa. Naway masunod ang mga bagay na ito na ayon sa tinatangkilik ng sanglibutan na upang atin po matimbang. Kayo po'y maging panta sa lahat mga kapatid. Kayo po'y tinuruan na ayon sa karunungan na ating tinaglay. Manatili sa atin ang liwanag. Seba po ang ating ulo, hindi na po ang Mesiyas na Kristo. Kaya't muli, tayo po'y lagi pong maging masunurin at wag po kayong higit sa mga bagay na aming pong itinuturo. Maraming salamat at maging magpasalamat palagi, maging mabiyaya nawa ang inyong mga budhi. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Salamat na walang hanggan. Taglay nawa ang bayan na ito na ang 7 espiritu ay manatili sa atin na ang liwanag, karunungan, pag-ibig, pananampalataya, katotohanan, karangalan at ang katapatan, na tayo po'y manatili sa ating aral na inyo pong nadinig. Dinggin nawa ng inyong mga puso. Sana po'y matatak nawa sa inyong mga puso. Maraming salamat po. Kayo na po'y totoong malaya na sa kasalanan kung inyong tanggapin ang aral na ito. Naway, kasyan nawa ang bawat isa sa pamamagitan niya ng Espiritu na mataglay natin, na mabuksan ang mata ng ating mga puso na upang tayo mga ligtas sa pamamagitan ng Diyos Ama, ang Diyos na mga ilaw. Maraming salamat sa pangalan ni Hephzibah. Kami po ay nagpapaalam. Amen.